Nasa kamay na po ng executive branch na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos kung mababan ang POGO sa ating pong bansa. Ang pinag-uusapan po dyan, total ban ha. Yan po ay giit ni Senate President Chis Escudero kasabay ng paghayag niya ng suporta sa pagban nito. Ito rin ang pananaw ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Kahit daw mawalan tayo ng 20 billion pesos na kinikita mula sa mga POGO, mababawi naman daw ito sa ibang paraan. Ayon naman kay Labor Secretary Benny Laguesba, nagsimula na rin mag-profile ng mga POGO employee ang ahensya para tignan ang kanilang skills para hindi sila agad mawalan ng trabaho or meron na silang lilipatan. Yes. Pero anyway, even before magsalita po ang NEDA by way of Mr. Balisacan at saka si Labor Secretary Benny Laguespa, yung ating si Finance Secretary Ralph Recto ay nagsabi na rin na hindi siya pabor sa POGO as an industry dito po sa ating bansa. Ano pa ba ibang sinabi Actually, kanina? ang sinasabi ni Secretary Balisacan na more than yung posibleng kikitain natin mula doon sa POGO at yung mawawala kapag naban ito, mas matimbang kasi sa kanila yung social impact pa nitong POGO. Kasi malinaw naman na ngayon kino-question yung POGO dahil doon sa crimes na kaakibat nito. Human trafficking, merong kidnapping, meron pang ang murder eh. May Torture. abuse, torture, Oo. 'di ba? So hindi ito nakakabuti sa imahe ng bansa. Hindi siya naaakma ngayon na pinupursige ng NEDA at ng economic team na mag-encourage ng mga foreign investors na pumasok dito sa Pilipinas. Ano naman yung magiging mensahe sa kanila kapag nag-i-encourage tayo tapos makikita na eto si Pogo, kung ano-ano yung ginagawa ng mga torture. So yun yung pinupunto ng NEDA. Actually, speaking of NEDA, tsaka yung tanong ni Jovi, hindi ko alam kung kailan mo tinanong, pero magkano nga bang income ng POGO na yan? Nakita ko sa PhilStar, ang income po ng POGO, dun sa GDP po natin, 0.3% last year. Bumaba na yan mula sa 0.7% the year before. Tapos 0.7% nung peak pala. Sorry, nung 2019. So pababa yung ano niya, income at maliit lang siya. Ang word nga negligible lang daw. I yung think income. so. I Oo. think so. Ayun. So, ngayon, ang kinaganda, yung Labor Department, sinasabi nila na nag-start na yung profiling, sinisimulan na dito sa NCR, meaning pinag-aaralan nila yung mga kakayahan ng mga workers para as early as now, kahit wala pang desisyon yung Malacanang whether or not ipapaba ng POGO, kumbaga isinisimulan na nila yung mga workers na kung gusto nyo, umalis na kayo dyan sa industriyang yan. Tingnan nyo, baka meron na kayong malipatan. Baka. Oo. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman talaga affected dahil hindi naman sila they're not dealing with the POGOs, pero tandaan ninyo na nagkaroon ng time na yung maski yung mga rentals po dito sa mga lugar ninyo na may malapit na POGO ay tumaas na hindi po reasonable na at lahat tayo nahirapan doon. Kumbaga hindi siya nakakatulong sa maraming paraan aside from yung mga criminal ways yung sa daily lives ninyo na imbis na mapayapa kayong rumerenta ng less than 10,000 biglang naging doble ng dahil po doon sa negosyo na yan. Totoo Ha? yan.